Ang isa sa mga hayag na palatandaan ng pagkakaroon ng Iglesia ni Cristo sa isang dako ay ang gusaling sambahan nito. Ipakikita namin sa inyo sa edisyong ito ang ilan sa mga kasangkapan na may kinalaman sa fire protection system. Mapapanood po ninyo dito sa programang Pundasyon. Bagamat ang sakuna ay biglaan o walang nakakaalam ng eksaktong oras ng pagdating, subalit maaari itong paghandaan upang malimitahan ang magiging pinsala nito. Dahil dito, naglabas ang gobyerno ng polisiya kaugnay sa mga paghahanda sa panahon ng mga sakuna at kalamidad. Ang Republic Act No. 10121 o ang tinatawag na Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. May 4 na stages yung disaster management. Una ay mitigation, pangalawa ay preparedness, pangatlo response, at yung huli po ay recovery. Yung mitigation, tama yung paglagay ng ating mga estruktura, gumagamit ng tama, standard. Pangalawa po yung preparedness, ito po yung mga pagle-lecture, pagtuturo-turo sa kung paano gumamit ng fire extinguisher, preparasyon yon para sa sunog kung maliit pa. Hindi na sila maghihintay ng bombero. Pagdating ng bombero, apula na yung apoy. Kasi meron naman tayong mga fire hose cabinet dun eh. Yung preparation natin na pumapatay tayo ng apoy na maliliit sa paggamit ng fire extinguisher, dapat may karugtong po yun na ituturo po natin yung response. Kung meron na pong casualty at lumalaki, dapat tayo pa rin po ang nagre-responde. Blood loss. Dapat po meron na po tayo mga tauhan doon na marunong mag-ampat ng dugo, marunong maglagay ng IV. Magkaroon tayo ng firefighting team, medical team, rescue team, at yung iba pang mga team. Ang recovery po, kung natapos na lahat-lahat ng disaster, building back na mas better na siya. Kasi may natutunan na po tayong lesson learned na hindi pala dapat gano'n ang ginamit natin materials, dapat mas matibay. At yung mga ayu-ayuda na pinapakita ng gobyerno, sa atin meron pong lingap eh. Kasama po yun sa recovery stage. Sunog, isa sa mga trahedya o sakuna na maaaring mangyari sa anuman o sa kanino man. Walang pinipiling oras o lugar. Ito ay bunga ng hindi mapigilan at mabilis na pagkalat ng apoy na nagdudulot ng pinsala sa kalusugan at buhay ng tao at sumisira ng mga ari-arian. Ang madalas na nakita natin sa statistical data ng Bureau of Fire Protection ay galing sa faulty electrical wiring. Pangalawa yung open flames, tsaka yung carelessness. Yung una ay maaari na yung mga linya po, kawad ng kuryente ay luma na dapat palitan. Pwedeng nagdagdag ng mga appliances na hindi na kinaya nung kanilang lumang kawad, yung gauge na ginagamit nila. So kinakailangan kung, halimbawa, itong ating aircon, dapat i-separate na lang nila yung linya. Huwag na isama doon sa pangkalahatan. Pangalawa po, yung open flame, yung pagluluto na madalas nakikinig sa radyo, nanonood sa TV, naiiwanan. Yan po yung pangalawa na nakita natin na maraming statistical data throughout the Philippines na naging kaso ng sunog. At yung carelessness po ay hindi natin maalis yan dahil
Meron po yung mga naninigarilyo, yung mga gumagamit ng kandila kung may brownout. Meron na po kasi na inirekomenda natin, meron namang kandila ngayon na battery operated. So, kandila pa rin siya pero hindi na siya yung may apoy na alive na naiiwanan. Ang isa sa mahalagang sangkap sa isang gusaling sambahan na mandated ng Fire Code of the Philippines ay ang provisyon para sa fire protection and detection system. Ang smoke detector system na kung tawagin ay laser beam smoke detection system ay isa sa mga kasangkapan na isinasangkap sa mga malalaki at matataas na mga gusaling sambahan ng iglesia. Ang smoke detector na ito ay gumagamit ng laser. Ito ay may tatlong mahalagang components: laser emitter and receiver, laser reflector, at control panel and fire alarm. Ang laser emitter and receiver ay inilalagay sa mataas na bahagi ng gusaling sambahan. Ang laser reflector naman ay inilalagay sa opposite side ng kinalalagyan ng laser emitter and receiver. Nagagawa ng device na ito na makapagbigay alarma kapag may namumuong usok o smoke sa loob ng gusaling sambahan kapag dumaan ng usok sa line of sight ng laser beam. Kapag na-detect ng receiver sensor na nagkakaroon ng obstruction sa laser beam bunga ng pagdaan ng usok, ay kaagad itong magpapadala ng signal sa control panel upang i-trigger ang fire alarm. Sa pamamagitan po ng paggabay ng nangangasiwa ng kagawaran ng engineering ng Iglesia ni Cristo, kami po bilang mga designer ay sinisikap po namin matugunan ang lahat ng itinatadhana ng batas, katulad ng Building Code of the Philippines at saka ng Fire Code of the Philippines. Sa pagpaplano ay tinitiyak po natin na magamit ang mga standards na ipinatutupad ng mga batas at yung kung ano ang nasa code sa pagde-design para na sa ganon matiyak nating tama yung ikakabit natin. Ilan sa mga electrical devices and electronic equipment na isinasangkap sa mga estruktura ng Iglesia ni Cristo, lalo na sa mga gusaling sambahan, ay gaya ng mga sumusunod: ceiling fan, mga LED lightings, video wall, TV monitors, aircon system, itong organ, sound system, mga wall fans. Mayroon tayong mga CCTV high definition cameras na naka-install sa paligid ng gusaling sambahan para ito naman po ay magiging security provision ng ating compound. May mga ginagamit na rin po tayo ngayon ng mga solar park lights sa paligid ng compound upang makatipid naman sa konsumo ng kuryente. In case of brownout, mananatiling maliwanag ang loob ng compound. Bilang pagtugon po sa Philippine Electrical Code, ay gumagamit po tayo ng color-coded electrical wirings upang madaling malaman in case of troubleshooting na yun naman ay dapat para sa mga electrical wirings. May mga makabagong teknolohiya na rin tayo ngayon na ina-adapt, lalong-lalo na sa mga lightning protection, air terminal, lightning rod. Kapag ka nagkaroon ng lightning strike, ay madalas ang naapektuhan dito ay yung mga electronic equipment natin. Kagaya nung LED wall, may mga computer po tayo dyan. Yung organ natin, Johannes organ, at saka yung sound system, ay yan po ang pinoprotektahan natin. Kaya tayo naglagay ng mga surge protection device at saka residual circuit breakers. Mga MCB, RCBO, ito yung mga circuit breakers natin, mga miniature ngayon, na mas sensitibo na makadetect ng mga fault
electrical faults. Bahagi ng mga sambahan ng Iglesia ni Cristo ang tinatawag na FDAS o Fire Detection and Alarm System. Kaakibat po nito, may mga fire extinguisher, fire exit doors, may mga panic doors, fire alarm bell, fire alarm post button, automatic alarm system. Kasama rin po ang mga smoke detectors natin at sa mga bahay ay nilalagyan din natin ng stand-alone smoke detector. Lalo na sa mga malalaking gusaling sambahang ipinatatayo ay kasama sa isinasangkap ang automatic fire suppression system. Tinitiyak po natin ang kaligtasan, una po ng mga gumagamit ng gusali. Ikalawa po ay kaligtasan ng mismong gusali. Kaya po idinidisenyo po natin ang mga gusali na ito na mayroong tinatawag na automatic fire suppression system. Sa mga gusali na ito, ang ginagamit po nating fire suppression system ay ang wet type sprinkler system. Pinuntahan namin ang isa sa mga malalaking gusaling sambahan na ipinatayo ng Iglesia ni Cristo sa Caloocan City. Ito ang lokal ng Bagong Silang 5 na sakop ng Distrito Eklesyastiko ng Caloocan North. 1,500 ang seating capacity ng sambahang ito at may balcony na kayang maglulan ng 877 na katao sa isang pagkakataon. 22.7 meters ang lapad nito at 44.67 meters naman ang kanyang haba. Sa loob naman ng gusali ay umabot ng 16.75 meters ang taas ng ceiling mula sa flooring ng sambahan. Arcaded ang disenyo ng edipisyong ito na may 28 mga tore. Ginugulan ng iglesia ang proyektong ito na umabot sa halos 137 million pesos. Isa ang gusaling sambahang ito ng lokal ng Bagong Silang 5 sa mga nilagyan ng automatic fire suppression system. Ka Joseph, asan po tayo ngayon? Portion ng sambahan. Bali, dito po tayo sa Fire Inspection Test Department. Yung mga Bureau of Fire, mga taga-PTO, yung mga bombero, no? Opo. Pagka nag-testing sila o nag-inspection sa mga establishment, dito muna sila nagpupunta. Pero tayong sight glass, ang mga ginagawa ng mga taga-Bureau of Fire, pinubuksan po ito. Tapos makikita mo yung flow ng tubig doon. Makikita mo, mataas na pressure gauge na nasa 110 PSI. Ibig sabihin po, itong buong kapilya, pressurized po siya ng 110 PSI. So in case na magkaroon po ng sunog, bubuga po siya ng tubig para patayin o isuppress yung apoy. Tuwing kailan tinitingnan ng mga taga-Bureau of Fire ang mga gusaling may fire suppression system. Actually, ang mga taga-Bureau of Fire, annual, nag-inspection po sila. Kasi taon-taon, yung mga gusali, nire-require yan ng gobyerno na magkaroon ng permit to operate. At ang isa sa mga requirements nga po, pumasa sa Bureau of Fire standard. Pagka itong pressure gauge mo, nasa zero, it means wala kang pressure sa loob ng buong kapilya. Walang tubig. So, violation ka na kaagad yan. Hindi ka bibigyan ng permit to operate. Ngayon, nakita nila may pressure. Sa 110 PSI tayo. Ang bombero, bubuksan ngayon to. Okay. Yan. Ayan, no? Bumagsak ang pressure. Pagbagsak ng pressure po niyan, pagdating ng mga 50 PSI, tatakbo na yung fire pump natin. Itong gusali sambahan po na ito ay very, very safe gamitin. Kaya yung safety po ng kapilya ay pinangangalagaan po ng pamamahala. Kadalasan ay nakabukod ang istruktura ng sambahan sa mga equipment ng fire protection. Sa ngayon po, nandito tayo sa bandang likuran ng gusaling sambahan. Opo, opo. Ano po itong lugar po na ito? Ito pong area po na to. Ito yung ating tinatawag na fire pump room. Okay po.
At, Tapos ito naman po tinututungan ito natin. pong tinutuntungan natin dito. Ito po yung fire water reserve tank natin. Ito po ay naglalaman ng 30,000 gallons of water. 5 meters na lapad, 7 meters na haba, at taas na 3.5 meters ang sukat ng idinisenyong water reserve tank para sa proyektong ito. Ito po ay nakalaan lang para sa fire protection system natin. Karagdagan po, ito pong fire reserve water tank. Habang wala pa yung bombero, no? Kasi normally, kahit matindi ng traffic, abutin sila ng mga 1 oras. Itong fire reserve water tank, pag gumagana na yung fire pump, yung jockey pump, may 1 oras bago maubos. Bago pa dumating yung bombero, naapula na natin. Hindi na natin sila maantay, pero siya, automatic fire suppression na siya. Ito po yung tinatawag na fire pump. Ito po yung jockey pump. No? Ito yung kanyang piping. Ngayon, ang nag-automatic operation para gumana yung fire pump at saka jockey pump. Ito pong fire pump controller. Ito yung fire pump controller. Ito po yung jockey pump controller. Ngayon, pag nagkaroon po ng sunog, dahil isang sprinkler pa lang pumuputok, kasi maraming sprinkler yan, mahigit 300 ang sprinkler natin sa loob ng kapilya. Dito sa sambahan. Oo. Ayun, pagka isa pa lang na sprinkler head ang pumutok, jockey pump pa lang ang natatakbo. Pagka talagang tuloy-tuloy, bumagsak ng mga 40 PSI, nakatakbo na po yung main fire pump. Ito pong jockey pump natin ay may capacity na 50 GPM at ito naman pong fire pump natin ay may 500 GPM capacity. Meron po ba tayong mga simpleng mga paghahalin tulad? Gaano kalakas yun? Yung 500 gallon per minute na tubig ay kaya yang umapula ng 1,500 square feet na area. Kung familiar kayo sa isang drum, Oho. mga 10 drum na ganun. Okay po. 1 minuto lang yun, ha? Opo. Sa ngayon, ang pressure niya ay nasa 120. Imagine 2 years na yan na ganyan. Ibig sabihin, pressurized na yung buong gusaling sambahan. Anytime na magkaroon ng sunog, kahit walang tao ang kapilya, automatic magbubugos na ng tubig. Yan naman ang purpose yan, automatic fire suppression system. 24/7, safe yung ating gusaling sambahan. Mahalaga rin ang generator set para sa fire suppression system ng isang gusali. Electric cooperative ang main source ng power natin. But in case nagkaroon na talaga ng sunog, pagkatapos ay namatay ang supply ng kuryente galing sa kooperatiba, yan naman po ay pagaganahin ng standby generator natin para tuloy-tuloy pa rin na gagana ang ating fire suppression system para patayin yung apoy na nasa loob ng gusali. Malaking bagay ang naitutulong ng mga payo't paalala mula sa mga eksperto upang makaiwas sa sakuna gaya ng sunog at maipagmalasakit hindi lamang ang ating sarili kundi maging ang mga ginagamit nating gusali. Kung sakaling nandyan na yung sunog, tayo po yung unang dapat mag-aapula ng apoy. Huwag po tayong matatakot kung maliit pa po, dalhin natin yung fire extinguisher. Pag lumalaki siya, tandaan po natin, meron po tayong fire hose cabinet dyan. Parte yun ng response. 50 feet po ang haba ng hose na yon. Kaya aabutin niya yung buong lugar ng ating kapilya. Huwag po kayo matatakot. Ang mga circuit breaker po natin ay hindi dapat ino-off. Mayroon po tayong main circuit breaker, mayroon po tayong branches ito, circuit branches. Hindi po dapat ito pinapatay. Hindi po dapat ito ginagawang parang switch. Huwag po nating isipin na yung mga circuit breaker ay nangungonsumo ng kuryente. Sila po ang mga protection natin sa ating mga kawad. In case na mayroon po silang ma-detect na kakaiba or overloading, grounded, ito po ay nagtitrip off. Carelessness talaga ay isa sa pinaka-problema sa sunog. Tandaan po natin ng electric fan, wala po yung fuse. Na pag uminit po ay merong puputok na fuse. Kundi continuous po yan at plastic po. Kaya madalas po yan na pinanggagalingan ng sunog.
At gusto ko rin maidagdag, no, lahat ng mga kasangkapan na gumagamit ng kuryente, yung organ, yung sound system, pati yung mga sinasaksak po natin na cellphone at laptop, lahat ng electrical equipment na tingin natin ay makakapagdulot ng sunog, i-unplug po natin lahat. Ang mga emergency light natin ay kailangan permanenteng nakasaksak po ito. Hindi po dapat ito binubunot. Kasi ito po ang kanyang kaukulan. In case of emergency, mayroon po tayong light. Kaya po emergency light. Pagka kasi binubunot natin ito, pag kailangan na natin, wala nang charge ito. Kasi oras na binunot mo, sisindi ito at hanggang sa maubos. Pag kailangan na natin, wala na pong charge. At saka, pagka ito ay na-discharge, maaaring magka-problema, magkakadiferensya yung kanyang mga battery dahil kailangan naman ito ay laging may charge. Hindi naman po ito na-overcharge kasi electronic controlled na po siya. Pag puno na, talagang automatic din po siyang hindi na rin magkakarga pag puno na. Kapag ang emergency light ay hindi na po gumagana, sumisindi, ay mas mabuting tanggalin at palitan. Sa totoo lang, walang LPG yung pumuputok kasi papalabas ang kanyang apoy. Pumuputok lang siya kung ang LPG ay nasa loob, external yung apoy. Ay ba, nasunog yung bahay, naiwan LPG, nainitan, doon lang siya puputok. Pero yung mismong hindi siya nainitan, hindi siya puputok. At sa pagluluto po, isa po yung open flame kapag nagluluto at yung apoy ay umangat doon sa langis, sa frying pan, lumalaki, no? Huwag po natin buhusan ng tubig kasi hindi po talaga kombinasyon yung tubig tsaka yung oil. So sa triangle of fire, merong fuel, yung LPG, yung heat, yung apoy, tsaka yung oxygen. Yan po ang bumubuo ng isang apoy. Triangle of fire, fuel, heat, and oxygen. So kung yung apoy ay nandun sa frying pan, tanggalin lang po natin yung isang elemento ng triangle of fire. Ang pwede po natin tanggalin doon kasi kung tatakpan natin siya ng kanyang takip, tinatanggal natin yung oxygen. So automatically po yun, naturally, that fire will die down. Meron pong instances, no? Ito, lesson learned din eh. Isang responde namin na yung empleyado ay yung call center. So yung kanyang bahay ay maliit lang na bahay, inuupahan niya. Pero overnight, nag-leak pala yung LPG. So ang LPG mas magaan kaysa sa air. So ibig sabihin, nag-accumulate na siya sa ceiling. Padating siya, pagbukas niya ng pintuan, sa katabi lang ng pinto yung switch eh. So nandun na yung fumes ng LPG. Meron na ring hangin, may oxygen. Ang kulang na lang, heat. Pag switch niya, di ba? Hindi lang natin nakita, unforeseen sa ating mga mata, pagka nag-switch ka doon, nag-spark na, bloom. Pumutok. Tawag siya sa amin, responde kami. So anong lesson learned doon? Pagka naamoy mo na, hindi dapat i-dissipate mo muna, buksan mo ang bintana, ganon. Kaya nga nilagyan eh. Remember yung LPG talaga, ang kanyang original na LPG, odorless yan, walang amoy. Colorless, walang kulay. Tasteless, wala rin lasa. Nilagyan lang nung chemical na mercaptan. Yun yung nagpapabaho. Para malaman mo, manotice mo, ay, nag-leak yung LPG. Without that mercaptan, hindi natin malalaman. Kasi yung talagang karakteristik ng methane ethane na nilagay niya sa LPG, colorless, odorless, and tasteless. Sa mga lokal na may mga electric generator set, minsan sa tagal na hindi nagba-burn out, ay hindi man lang ito napapaandar. Kasi kailangan din naman natin itong ma-warm up every time kasi nag-i-stack up din po ito. Baka mamaya kung kailangan natin ay ayaw nang umandar. Tsaka kailangan talaga kahit na once a week, ito ay mapaandar natin ng kahit 5 minuto. Mayroon din tayo dapat naka-standby na krudo o di kaya gasolina, lalo sa mga portable generators. Minsan, wala na palang baterya.
hindi natin mapapaandar. Kung kailangan nyo na, dahil sa minsanan lang ang burnout, hindi natin nabibigyan ng pansin na drain na pala ang baterya, wala na palang gasolina. So bahagi po ng inyong maintenance ay kailangan mayroon tayong regular na check-up sa ating mga ginagamit na genset. Linisin po natin ang lugar natin. Huwag po natin lagyan ng mga obstruction. Yun po ang nangyari sa ozone disco. Yung exit, may obstruction. Nilagyan ng locker, steel locker. Kung tatandaan po natin, may mga mid-rise building, high-rise building tayo. May establishment tayo. Yung pong fire exit, talagang for fire exit lang yan. Hindi po yan sampayan ng kung ano-anong gamit. Tambakan ng kung ano-anong gamit. Huwag po, malinis po yan. Remember, ang pintuan natin na tama sa fire exit, yung tinatawag na may self-closing device, panic door yan eh. Kaya pagka pumasok ka na sa loob at nag-close yan, walang doorknob yan. Diretso ka na sa baba. Hindi mo pwedeng i-adjar yan kasi kawawa ka dyan. Pag pumasok ang usok dyan, aabutin ka. Hindi ka masisave. Kaya yung self-closing device yan, talagang sumasara yan. At wala yan doorknob. Doon ka na bumaba. So, pag-ingatan po natin, wag po natin tambakan yan. Maging dapat free yan sa lahat ng mga obstruction. Ugaliin ang ocular inspection sa mga panel boards, sa mga boxes, sa mga outlets na ginagamit nila, sa mga lightings. Kasi pagka ang lightings natin madumi, siyempre hindi niya maibibigay yung tamang liwanag na kailangan natin. At yung mga outlet naman na pagsira na, agad na palitan. Kasi magkakaroon ito, magbubunga lamang ng loss connection pagka ginagamit natin na ito'y sira na. Mahalaga rin po na magkaroon ng annual electrical inspection para matignan kung ano na ang kalagayan, lalo ng insulation ng ating mga kawad. Magkaroon tayo ng load test. Kailangan masiyasat ito ng mga qualified electricians para magawa nila ng tamang initial readings kung ano na po ang status ng mga wires, mga circuit breakers, mga nag-iinit ba na kailangan ng palitan o di kaya ay mayroon ng mga loss connection. Mahalaga po na mapansin po natin yon. Pagka may close connection kasi, kahit na mababa lang yung load natin, nag-iinit po ang wire, nag-iinit ang breaker. Yun na po ang pagkakataon na panahon naman na baka mamaya magkaroon po ng malusaw yung mga terminals nun, yung mga bus bars, yung mga wire, magkokos po talaga ito ng sunog. Sa atas ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid ni Eduardo V. Manalo ay patuloy na sinisikap ng Engineering Department ng Iglesia na mapataas pa ang uri at kalidad ng mga ginagamit sa mga ipinatatayong gusaling sambahan. Hindi lamang upang makatugon sa mga batas ng gobyerno, kundi upang lalong maging matipid, subalit mabisa ang mga ginagamit na fire protection system. Ang mga fire suppression system na isinasangkap natin sa mga mihoras at mga gusaling sambahan sa loob ng Iglesia ni Cristo ay ginugugulan natin ng hindi maliit na halaga. Ngunit para sa kaligtasan ng mga gumagamit ng gusali at para din hindi tayo gumugol ng napakalaking halaga ng salapi para sa pagpapaayos ng masusunog na gusali o ng anuman, ay hindi pinanghihinayangan ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na gugulin. Dahil sa ito ay totoong kailangan para sa ating mga gusali. Ang bawat gusaling itinatayo para sa kaluwalhatian ng Diyos ay nakasalig sa isang matibay na pundasyon.